Lumaki ng ulo ng mga drug lord ngayon. Sila na ngayon tumatakbo pang mayor. Hunger for power. It will divide the nation. Mga kaibigan ko, I am only given 10 minutes. Paspasan ko daw. Gusto ko lang klaruhin sa inyong lahat. Bakit namin ginawa ni Pangulong Duterte yung war on drugs? Bakit? Alam niyo ang rason? Ginawa namin yun hindi para kami yumaman, hindi para kami magkapera, kundi ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng mga kabataan sa iligal na droga. At pangalawang rason, bakit namin yung ginawa? Sabi ni Pangulong Duterte, marami ng lugar dito sa Pilipinas na kontrolado na ng mga drug lords. Muntik na tayong naging narco-state. Sila na ang nagdedesisyon kung sino ang pwede maging gobernador, maging congressman, maging mayor sa kanilang lugar. So yan ang pupuntahan natin, pagiging narco-state, kung saan yung day-to-day affairs ng ating gobyerno, malokal man o national government, kontrolado na ng mga drug lords. Kasi napakarami nilang pera. Sobra-sobra ang pera nila. Kaya sabi ni President Duterte, Bato, iisang bisis lang ako maging presidente. At ikaw rin, isang bisis ka lang rin maging chief PNP. We will never pass this way again. Sabi niya. Kaya, sabi niya, hindi ko pinangarap maging presidente. At ikaw rin, hindi mo pinangarap maging chief PNP. Pero ako'y naging presidente, ikaw ay naging chief PNP. Ito ay destiny natin. Si Lord ang may kagustuhan nito dahil meron tayong misyon dito sa mundo. At yan yung puksain ang droga, ang kriminalidad at korupsyon. Kaya sabi ko, larga sir, all in. Upakan natin. Yes sir, upakan natin yung problema sa droga. Ang droga, hindi dapat bibihin yan. Walang dissenting approach pagdating sa problema ng droga. Anong kailangan? Kamay na bakal! Diba? Tingnan mo. Anong ginagawa nila ngayon dito? Ginagawa nilang hero ang mga drug lord. Lumaki ng ulo ng mga drug lord ngayon. Sila na ngayon tumatakbo pang mayor. Anong mangyari sa ating bansa ngayon? At anong ginawa? Yung mga matino na pulis, pinagsasite in contempt, pinagkukulong. Ano na mangyari sa bansa natin pag ganun? Kawawa ang bansang Pilipinas. Kaya mga kaibigan ko, alam nyo, nakita na niyo nangyari kay Pangulong Duterte. Ha? Yung kanyang mga karapatan ay binaliwala. Yung mga legal na proseso natin, dinidisregard. Ang ating konstitusyon na nagsasabi na hindi dapat dadalhin ang tao kahit saan kung walang order galing sa ating korte, binaliwala nila, niyurakan nila. Bakit? Dahil gusto nila mawala ang mga Duterte sa larangan ng politika. Ewan ko yung larangan, sa Bisaya ba yun o Tagalog? Tagalog. Oh, gusto nilang mawala ang mga Duterte. Yun ang kanilang plano. Yan ang kanilang ginagawa ngayon. Papayag ba tayo nun? Sobra naman pang-aapi yan. Di ba? Kaya, para mapigilan yung mga pang-aabuso, ako'y nakikiusap sa inyo. Para ma-maintain natin ang checks and balances sa ating gobyerno. Wherein yung mga branches of government ay magkakaroon ng checks and balances. Walang mag-aabuso. Kailangan tayo magkakaroon ng isang Senado na solid, na aayaw sa mga pang-aabuso at tatayo kung ano ang tama. Kailangan natin
ang Senado ay maokupay ng mga tao na may mga prinsipyo. Sino itong mga tao na tinutukoy ko? Wala nang iba, ako itong Duterte.